Mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa inyo po na laging nakasubaybay dito po sa ating Bible study sa Rema Fields. Amen po. So, nandito po tayo ngayon sa 10 signs you're a lukewarm Christian in this generation. O 10 senyales na isa kang maligamgam na Kristiyano sa panahong ito. At paano nga po ba natin ito mababago? Ang pagiging lukewarm Christian ay di naman po nangyayari ng isang araw lang o isang iglap lang. Ito po ay nagkakaroon ng mga signs. Baka akala po natin, mainit pa po tayo sa Panginoon. Akala mo refreshing pa yung paglilingkod mo sa Diyos. Pero hindi mo namamalayan, maligamgam ka na pala sa panlasa ng Panginoon. Dito po sa Revelation chapter 3 verses 15 to 16, nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam ko hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ito po yung verse po natin ngayong topic po na to, no? At yung number 1 at 6 hanggang 6 po ay itinuro na po sa atin ng mga pastors po na nauna po sa akin. At ngayon po, itutuloy po natin ito dito po sa number 7. Ang sabi po, you've stopped fighting the sins you've grown comfortable with. Isa po sa pinakamalinaw na sign na ikaw ay lukewarm Christian na, ay yung nag-stop ka ng labanan ang kasalanan. Ang nangyayari na sa'yo, nagiging komportable ka na o nasasanay na po tayo na gawin ang maling gawain na yung dating kasalanan. Amen po. Ang sabi dito, conviction has slowly turned into compromise. Noong kaka-born again mo pa lang, sensitive ka sa kasalanan, madali mong ma-recognize ang mali, madali kang makaramdam ng guilt. Amen po. Gusto mong magbago at mabilis kang humingi ng tawad. Amen po. Actually, masakit na po, nung na-born again po tayo, masakit na sa tenga natin yung chismis, yung mura. Amen po. Habang tumatagal, yung conviction, ngayon, nagsisimula ng maging compromise at nagsisimula ito sa maliit na excuses ng kasalanan ng mga Kristiyano po. Amen po. Ngayon, minsan sinasabi po ng mga tao o ng mga lukewarm Christian, hindi naman malaking kasalanan itong ginawa ko, okay lang naman na di ko naibalik yung sukli. Amen po. Maliit lang naman yung kinuha ko, barya lang naman ito. Minsan sinasabi nila, nabigla lang ako, kaya ako biglang nakapagsalita ng hindi maganda, nakapagmura ako. Ngayon po, mga kapatid, minsan sinasabi pa po natin, bakit yung ibang born again, kumakanta pa ng mga worldly songs. E di, pati ako, mag-worldly song pa din. Hindi po natin namamalayan, contaminated ka na ng mundo. Hindi mo napapansin, napapagbigyan mo na ang nasa ng laman mo. At alam niyo po, yun ang gusto ni Satanas. Ano yun? Yung bumalik yung pagkakaibigan ng mga Kristiyano sa kanya. Kasi noon, nung tayo po ay malayo sa Panginoon, kaakbay mo pa si Satanas. Kaganon mo pa nga ata eh. Magkaganon pa kayo. No? Pero alam niyo po, ito po ang bilin sa atin ng Panginoon. Sa Romans chapter 6 verse 12, basahin po natin, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin na masasamang pita nito. Sinasabi po dito sa atin ng Panginoon, sabi niya, huwag na ninyong paghariin. Huwag na natin hayaan na iposes ka ng kasalanan. Amen po. Nang tinanggap natin ng Panginoon, dapat ang naghahari na sa atin ay ang Panginoong Jesus. Amen po. Alam ko po na lahat tayo, hindi tayo perfecto. Magkakasala pa rin tayo. Pero sinasabi po dito sa atin, na huwag natin hayaan na paghariin ang mali sa buhay po ng bawat isa. At dito po sa Galatians chapter 5, verse 16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Sinasabi po dito sa atin ng Panginoon na
Hayaan natin na ang Holy Spirit ang maging guide po natin. Tulungan tayo ng Holy Spirit na makalayo sa mali. Amen po. Alam niyo po, si Satanas, hindi niya agad kasi sinisira ang mga Kristiyano. Ang ginagawa niya, unti-unti niyang ginagawang maligamgam tayo po. Sabi po dito, sa hindi paglaban sa kasalanan at masanay na parang okay lang to. Amen po. Sa panahon na hindi mo na nilalabanan ang kasalanan, at nasasanay ka nang gawin ito, minsan nasasabi mo na lang na may habag naman ang Diyos. Di po ba nakalagay doon sa sa excuses ng mga tao kapag sinisyaran? Mabait ang Diyos, hindi niya ako hahayaan na mapunta ng impyerno. Di po ba? Minsan sinasabi natin na mabait ang Diyos. Patatawarin naman ako ng Diyos. Totoo naman po na maawain ng Diyos. Siya ay sobrang graceful, mahabagin siya. Ngunit, hindi po ito lisensya. Hindi lisensya ang biyaya, habag at awa ng Diyos para manatili tayo sa kasalanan. Tinatawag po tayo ng Panginoon, hindi lamang patawarin, kundi para baguhin at ayusin po tayo. Amen po. So, kailangan makipagkaisa po tayo sa Panginoon, makipag-cooperate tayo sa Diyos na kailangan ayusin natin yung mga bagay na to. Amen po. Ngayon, ito po yung mga senyales ng mga maligamgam na Kristiyano na tayo ay, sa panahon na to, tayo ay maligamgam. Ngayon, ano po yung kailangan na nating gawin? Alam niyo po, ang sabi po dito, bring it into the light. Kapag ang kasalanan po ay paulit-ulit na tinatago, hindi mo namamalayan, mas nagiging malakas ito kaysa sa conviction ng Diyos. Amen po. Kailangan dalhin po natin ito sa liwanag. Alin po, kailangan expose ang kasalanan in the sense na sabihin mo kay Lord, sabihin po natin sa Panginoon, magpatulong tayo sa Diyos. Hayaan mong matalo ng liwanag ng Panginoong Hesus ang kasalanan upang patuloy mo itong maiwasan. Amen po. Always lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi sabi ng Diyos, ang sino mang lalapit sa Kanya, kailan may hindi niya tatanggihan. Amen po. At kung ipapahayag na ating mga labi, sabi po doon, yung magiging transparent tayo sa Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos. Amen po. So, nandito po tayo ngayon sa number 8. Your relationship with God feels routine instead of real. Ang relasyon mo sa Diyos ay naging routine na lamang. Hindi na genuine ang ginagawa mo. Minsan, pakitang tao na lang po. Pero alam niyo po, ang Diyos, kilala niya tayo. Alam niya yung nasa isip natin, alam niya yung nasa heart natin, alam niya kung yung totoo pa ba yung paglilingkod natin sa Kanya. Ulitin ko po, ang sabi dito, ang relasyon mo sa Diyos ay nagiging routine na lamang. Kumbaga parang pagising mo na umaga, anong gagawin mo? Pagising mo, magpe-pray, magkakape. Yung kung ano na lang yung nakasanayan mo. Hanggang sa nawala na yung heart mo. Halimbawa po nito, no? Ang sabi po dito, magsisimba ka na lang kaysa magalit yung nanay at tatay mo na nagsisimba rin sa Rema. Specifically, dito sa atin sa Rema, no? Magsisimba ka na lang kaysa magalit sila. Minsan naman, ganito po, kaya lang naman ako nagsisimba kasi pastor yung kapatid ko, pastor yung nanay, tatay ko, o pastor yung magulang ko. Amen po, pastor kasi yung anak ko, kaya ako magsisimba. Kaya naman minsan, nagsisimba na lang tayo, o nagsisimba ka na lang kasi wala namang ibang tutugtog. Amen po, pag parang no choice, wala namang ibang tutugtog eh. Wala namang pupunta sa harapan. Walang magsusundo. Nagtataas ako ng kamay kapag praise and worship. Kasi lahat nakataas ang kamay. Ayokong ma-out of place ako. Amen po. Minsan, sinasabi ng mga Kristiyano, pinilit lang naman ako ng leader ko eh. Pinilit lang naman ako ng pastor ko, kaya ako ginagawa to. Nakikisama na lang naman na ako. Nakikisama na lang ako sa kanila. Amen po. Minsan, nagiging ganun na yung sinasabi po natin sa ating pong mga worker.
Minsan, sinasabi natin, no choice ako, worker ako, sa church ako nakatira, kaya natural, magsisimba ako. Yun po. Well, parang wala kang choice eh, nasa simbahan ka eh. So, kailangan mo talagang magsimba, kailangan mo bumangon para mag-pray. Yun po. In short, hindi mo na ginagawa ang lahat dahil mahal mo pa si Lord. Sabi po dito, you go through the motions, but your heart isn't fully engaged. Sumasabay ka na lang sa agos, pero wala na yung heart mo sa iyong ginagawa. Dito po sa Revelations chapter 2, verses 4 and 5. Basahin po natin, no? Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. At gawing mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ang kausap po dito ng Panginoon ay tayo po mga Kristyano. Sabi niya, ngunit ito ay pinagdaramdam ko sa'yo. Ang Diyos po natin ay may emosyon. Nararamdaman niya kung ikaw ay masaya pa ba sa paglilingkod. Nararamdaman niya kung totoo ka pa ba o hindi na sa paglilingkod. Tapos sabi niya dito, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Marami pong mga Kristyano, sabihin natin, ikaw at ako, minsan mukha naman tayong active sa church, sa ministry, pero wala na yung puso. Nagsisimba pa rin, nagpe-pray pa rin, nagbabasa pa rin naman ng Bible, humahayo pa rin, nagbibigay pa rin. Pero wala na po yung excitement na maka-fellowship po ang Diyos. Religion without relationship is empty. Posibleng gawin mo ang lahat ng church activities, ngunit hindi na tunay na lumalapit sa Diyos. God wants your heart more than your routine. Hindi lang po attendance, hindi lang po yung serbisyo natin o ministry ang hinahanap sa atin ng Diyos. Hinahanap ni Lord ang puso mo sa bawat pagsisimba mo. Hinahanap ni Lord ang puso mo sa bawat paghayo mo. Sa bawat hakbang mo kapag nagpa-fundraising ka. Sa bawat pagbibigay mo. Sa bawat serbisyo mo, at sa bawat ministry mo. Amen po. Dito po, sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Ang Diyos po always siyang nakatingin sa heart. Maaring nakikita natin, maaring makapagtago tayo. O maaaring maipakita natin sa ibang tao na okay tayo. Pero alam po ng Panginoon kung totoo pa po ba yung paglilingkod na ginagawa po natin. Amen po. Meron pong isang kwento na kung saan yung isang tatay ay napunta sa langit. At doon sa langit, nakita niya yung service, yung araw ng service doon sa langit. At sabi niya, kilala ko yan, oh. Sabi niya, simbahan namin yan. Tapos nakikita niya na during praise and worship, yung mga tao talagang todo bigay sa pag-aawitan, pagtugtog, paggigitara, pagdadrums,
pagpalakpak, yung nagpapaawit, talaga namang todo bigay. Pero alam niyo po, sabi nung isang tatay doon sa anghel, sabi niya, bakit wala akong naririnig? Alam niyo po, simple lang yung sagot po ng anghel. Ang sabi ng anghel, kasi dito sa langit, maririnig mo yung puso. Amen po. Nakikita ng Diyos yung motibo ng heart po natin. Ano po yung kailangan natin gawin? Para tayo po ay muling bumalik yung fire natin. Amen po. Kasi maaaring nandito po tayo sa simbahan, naglilingkod po tayo, nakikita ng mga tao, active tayo. Pero ikaw at ako, kilala ko yung sarili ko. Ikaw, kilala mo yung sarili mo at kilala ka ng Diyos. Alam mo kung okay ka pa o hindi. Ngayon, ano po yung kailangan natin gawin? Ang sabi po dito, ask God to renew your love for Him, not just your religious habits. Hingin natin sa Panginoon na, Lord, i-renew mo yung heart ko. Ayusin mo yung heart ko. Panginoon, kung paano akong na-inlove sa'yo, yung first love ko sa'yo, gusto ko maging ganun ulit na on fire ako sa paglilingkod. Amen po. Hindi po sapat ang bagong habits. Kailangan po natin ng bagong puso. Amen po. Mas magkaroon po tayo ng intimacy kay Lord. Kailangang alisin yung mga distractions. Lalo na po ngayon, no? Ano ba yung isa sa mga distractions? Kahit nakahiga ka lang, cellphone, mga social media. Amen po. Sabi po dito, isuko natin ang mga bagay na kumukuha ng oras natin sa Panginoon. Ngayon, bago ko po ito i-close, bago po tayo manalangin, tayo po ay magpasiyasat sa Panginoon. I-check po natin yung heart natin kay Lord kung tayo po ba, one, ay nagiging komportable na sa paggawa ulit ng kasalanan. At yung pangalawa, kung yung paglilingkod ba natin ay okay pa. Ginagawa po ba natin to by heart pa rin? O dahil kailangan na lang? Alam ko po mga kapatid, dumarating yung time, maraming mga pagkakataon po sa buhay natin, sa ating po mga Kristiyano, hindi always mahal mo ang Panginoon. Hindi always masaya sa paglilingkod. Pero it's a matter of choice na andun yung pipiliin natin, Lord, pipiliin kong mahalin ka araw-araw. Magtitinda ako kasi mahal kita. Hahayo ko kasi mahal kita. Amen po. Naalala ko po nung last Sunday, sa anniversary po na pinuntahan ng Pastor Boy, ang sabi niya, ang dahilan sa pananatili natin sa buhay Kristiyano ay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kumusta po yung heart po natin? Pag-ibig pa rin po ba sa Diyos ang nagdadrive sa'yo? Kaya ka nagpapatuloy? Pagmamahal pa rin ba sa Panginoon ang motivation mo? Kaya ka naglilingkod. Sabi po dito, ang pagmamahal po mo pa rin ba ang reason kaya tayo nagpapatuloy at nananatili sa church? Ngayon po mga kapatid, maganda po sana na magpasiyasa tayo sa Panginoon. Dalangin ko po ay piliin natin na bumalik tayo dun sa first love. Kung paano tayo naging masigasig sa Bible study, mabundok man yan, maputik man yan, baha man yan pupuntahan mo. Maganda po sana na magpasiyasa tayo sa Panginoon. Amen po. At tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Jesus, salamat po sa mga salita mo na patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala. Salamat o Diyos dahil patuloy mo kami na winawarningan, patuloy mo kami binibigyan ng koreksyon. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na mahal mo ang mga anak mo, kaya kami, Panginoon, ay itinutuwid mo. Dalangin namin, O Diyos, sa mga salita na to, Panginoon, na aming natutunan, ay, Lord, matanim sa mga puso po namin. Turuan mo kami, Panginoon, na i-resist namin ang kasalanan, at patuloy, Lord, na turuan mo ang puso namin na laging yung puso namin, Lord, mahalin ka.
Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng buhay po namin. Alam namin, Lord, dumarating yung time hindi kami okay. Hindi kami okay, pero Lord, hinihingi namin, Holy Spirit, ang tulong mo na lagi ka naming mahalin, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, O Diyos, mahal mo ang mga nagmamahal sa iyo. Kaya naman, Panginoon, patuloy, Lord, na turuan mo kami na lumakad sa kalooban mo at sa pag-ibig na to, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po sa ating lahat. Nawa po tayo po ay kinausap po ng Panginoon. Amen po. So, tayo po ay malapit na yung camping po natin, August 20 hanggang August 23. See you po.